Niya tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Mahal na Panginoon, tinataas po namin ang aming pag-aaral na itong ngayong umaga. I pray, Lord, na buksan niyo po ang aming puso at isipan, Lord, at ang inyong salita po ay mangusap sa bawat isa sa amin. May we understand, Lord, ang gusto niyong ipahatid sa amin ngayong umaga, Lord. At maisabuhay po namin ang inyong pong salitang ito. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. For those po sa mga bago pa lang po dito sa Newport ngayon, first time maka-attend, regular po namin itong ginagawa na before we start the service, we have our Bible study, a short Bible study po. Nakakalata lang ako, Pastor, bakit tuwing may bisita tayo, laging ako nandito? Sige po. Ang aking pong text na napili, no, ang ating pong pag-aaralan ngayon, it's Proverbs 24 verses 30 to 34. I'll read it in English and Tagalog. It says here, I went past the field of a sluggard, past the vineyard of someone who has no sense. Thorns had come up everywhere, the ground was covered with weeds, and the stone walls was in ruins. I applied my heart to what I observed and learned the lesson from what I saw. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. In Tagalog po, no? Nakalagay po dito, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakita akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Medyo i-breakdown po natin ito, no? May binabanggit po dito na bukid ng tamad. Ano po? Sabi niya, dumaan ako sa bukid ng isang tamad sa ubasan ng taong walang unawa, no? Yung pong bukid o ubasan na ito sumisimbolo po ito sa ating pong mga responsibilidad po natin sa buhay, no? Maaari pong responsibility natin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa mga kabataan po, responsibilidad niya sa pag-aaral, ano po? At lalo-lalo na po sa ating mga workers, responsibilidad po natin sa ating pong pananampalataya. Ang point po dito, yung pong pagpapabaya, nagdudulot po ito ng pagkasira, no? Pagkasira, kaguluhan, at pagkawasak. It also mentions po na may mga binabanggit siyang tinik, no? Tinik at mga damo, at nasira na ang pader, no? It's yung pong symbolism na pinapakita po dito, no, yung mga tinik at damo, ito po yung mga problema at hadlang po na lumalabas po kapag po tayo naging pabaya po sa ating pong mga tungkulin. Ano po? And it talks also about the ruins, yung broken na wall daw. Ano po ba yung wall? Di ba ito pong wall, meron ito para maging protection po natin. Kung sira po ang wall, we are open sa attacks, no? Open po tayo sa pag-atake ng mga kaaway, no? And this, yung demarcation of what is ours at saka yung hindi atin, broken, easily pwede po tayong pasukin. Ano po? So, ito po yung symbolism na pinapakita po dito. Tapos it also mentions here na pinagnilayan ko ang nakita ko at natuto ako. Nagkaroon siya ng aral, no? Ito po tinuturo sa atin not to be judgmental. Tinuturo dito na matuto tayong mag-observe sa mga nakikita natin. No? Yung mga pagkakamali, yung mga nakikita natin na naging problema ng ibang tao, ng ibang bagay, matuto tayo learn from the mistakes of others po. Yung parang ito po ang gustong ipahatid nito, no? Hindi lang ng ibang tao, no? It challenges us na to look inside us, no? Tingnan natin ano ba na yung lagay ng ating buhay when it comes to our responsibility, no? Kumusta na ba yung ating
buhay, yung responsibilidad natin sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, no, sa ating pong ministry, no? Kumusta na ba? And this also shows us, no, na this gives us a warning, no, na kung ano po yung naidudulot po ng negligence o ng katamaran, ano po. Ang sabi dito, kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting paghalukip-kip ng kamay para magpahinga. Darating daw ang kaaway, no? Darating ang magnanakaw, kukunin yung what is ours, no? It doesn't mean na hindi natin kailangan magpahinga, no? Ang punto po dito, we should rest in God's care. At lagi po tayo dapat spiritually alert. Ano po? Sabi po sa 1 Peter chapter 5, verses 7 to 8, Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Lagi po tayong spiritually alert, no? Namamahinga tayo sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin po, ang kapahingahan po kasi hindi naman ito yung pupunta ka sa bar, magiinom ka, no? And gagawin mo yung ino-offer ng mundong ito. Ang kapahingahan po, yung pagdinilay sa salita ng Panginoon, no? Having good family time, no? Yan po ang dapat natin ginagawa. Ito pong katamaran, ito po yung papala dito, no? Na ang katamaran, hindi po ito another insight po natin makikita dito. Yung pong katamaran, hindi lagi yan makikita mo agad yung epekto, no? Unti-unti, it will build up na darating yung point na pag dumating na yung kaaway, hindi mo na siya kayang harapin, no? It's like exercise, no? Exercising, no? Na kailangan natin maging fit, pero ang ginagawa natin hindi tayo nag-exercise. Akala natin yung I just want to share this, no. Dati po kasi medyo fit pa po ako no. Dati ang weight ko is less than 140 pounds. Ngayon po ang laki ko na, no. Pero that's because I neglected yung pong aking daily routine na dati po nag-exercise ako. Dati sabi ko, sige, hindi muna ngayon, no. Hanggang kinabukasan na, sige, saan na lang ulit, no. Hanggang paminsan-minsan ka na lang mag-exercise, no. And for me to wake up one day na ganito na ako kalaki, taba ko na ngayon bigla. No? And nakakatakot pa nito, baka prone ka na, pagka lumaki ka ng ganito, prone ka na sa diabetes, di ba? And baka atakihin ka na lang, no? So we have to take care, similarly sa ating pong faith, no? Kailangan patuloy po na nino-nourish natin ang ating spirit. Kailangan na hindi natin nine-neglect yung ating pong pag-aaral, hindi natin nine-neglect yung ating pagdadasal, no? At kailangan lagi po nating pinapalago ang ating pong spirito. Ano po? Ano po yung mga aral natin dito na makukuha, no? Kailangan po natin ng diligence sa ating pong pang-araw-araw na buhay, no? This reminds us to take care of the responsibilities entrusted to us, no? Mahalaga po ang kasipagan, no? Sa trabaho man yan, binanggit po natin sa ating pong relasyon, sa mga kabataan, sa ating pong pag-aaral, ano po? Sapagkat ito po, nakakaiwas po ito sa pagpapabaya natin. No? Pagka palagi po tayong we take care of our responsibilities. Sabi po sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin nyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng kandipalang inilaan niya para sa inyo. Huwag po tayo mapagod, no? Patuloy po tayo let us continue to work for God, let us continue to obey Him. We are not after dun sa reward niya bibigay, pero meron po siyang pangako sa atin. And another lesson po na nakikita po natin, yung matuto po tayo sa ibang tao, no? Kailangan po nating matuto sa pagmamasid. Ano po? Ang wisdom does not only come from reading and hearing the Word of God. Nakikita din po ito sa pag-observe natin sa ating pong paligid.
Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, ang mga nangyari sa kanila ay naging babala sa iba at isinulat upang tayo'y matuto, lalo na ngayong nalalapit ng katapusan ng lahat ng bagay. Ano po? Ito po yung support natin dito sa ating insight na ito. No? Sabi po, just as the neglected fields falls into disarray, so can our faith if we don't discipline ourselves to study God's Word, pray, and grow spiritually. No? Kailangan po natin ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po natin patuloy po tayong in constant communication with our God. No? Sapagkat pagka hindi po natin ginawa, manghihina po tayo. No? Manghihina po ang ating pong spirito. Sabi po sa Jude chapter 1 verses 20 to 21, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa Espiritu Santo at panatilihin ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ano po? Sabi po dito, patatagin po natin ang ating pananampalataya, no? Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pakikinig ng mga turo at pagsasabuhay ng ating pong paniniwala, no? And also it teaches us to pray to the Holy Spirit, no, para magkaroon po tayo ng mas malalim na relasyon po sa ating pong Diyos Ama. Maraming salamat po, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po may konti po tayong napulot sa ating pong short exhortation. God bless everyone.